hello sa lahat ng mga Cuisinatics all over the world. Good afternoon, good morning, good evening, good day. Kung nasa man kayo, welcome back to our kitchen. For today, pagbibigyan natin isa ito sa pinaka-most requested sa inyong lahat. Medyo nag-ipon lang tayo ng mga recipe na alam kong magugustuhan nito. Ito ay ang pasta, 'di ba? Ang pasta ay isa sa mga napakadali na go-to food, lalong-lalo na dun sa mga hindi marunong magluto o nag-uumpisa pa lang. At saka para dun sa mga nagtitipid, at saka para dun sa you know, yung gusto niyo yung madali, yung quick fix, kunyari nagutom kayo sa gabi, ganoon, pwede niyong gawing ito. Okay, so for today, we're going to have 3 pastas. Ang unahin natin ay syempre may Filipino touch pa din. Okay, so ito ay inspired syempre since hindi naman tayo mga Italiano, i-adapt natin sa ating mga pangangailangan tayong mga Pinoy. Ang ating first pasta dish ay yung tinatawag nating longganisa pasta. Depende ito sa gagamitin ninyong longganisa, but I prefer the garlic longganisa. Kasi basically, ang pasta masarap talaga pag may garlic. But if you prefer the sweet one, okay din naman. Ang gagamitin ko dito ay olive oil, but you can use ordinary oil if you want. But kung gusto niyo yung flavor, in fact, pwede yung pinagdustahan ninyo ng longganisa. Yon, pwede. Pero konti lang, ha? Maglalagay tayo ng kaunting butter. Low fire lang tayo, ha? Kasi madaling masunog ang butter. So, ang uunahin natin, syempre, ang ating garlic. Okay. Marami talaga ako maglagay ng garlic because I love garlic. Etong garlic natin, medyo nagba-brown-brown na. Ang next na ilalagay natin is, of course, tomatoes. Alam nyo, itong tomatoes, tinanggalan to ng buto kasi ayoko ng masabaw na sauce. Not a lot of people know na ang tomatoes and garlic go so well together. Pag pinagsama mo silang dalawa, parang swak na swak sila. That's why sa pastas, I usually use, pagka mga ganitong gusto ko tuyo yung pasta, I use raw tomatoes, hindi canned. I-season na natin siya. Ang ating native tomatoes, kasi usually medyo maasim siya. So, I season it with salt at saka pepper. Medyo lumalambot na yung ating tomatoes. Ito ngayon ang ating longganisa na fry na natin at dinurog-durog natin. Of course, choice niyo yung kung gusto niyo buo ang longganisa sa inyong presentation, pwede din. Pero ako kasi, pag ganito kasi parang nagmumukhang marami yung longganisa. Now, pansin nyo medyo tuyo, di ba? I will add more oil para hindi siya dry. Bago ko ilagay ang noodles, lalagyan ko siya ng kaunting pasta water para maging mas creamy siya. You know, kasi yung ang starch ng pasta water ay makakatulong sa creaminess ng inyong pasta. So, try to reserve that. At this point, pwede kayo maglagay ng herbs. Pwedeng oregano, pwedeng Italian seasoning, whatever you like na medyo kung saan kayo hilang. But me, I love my basil. Iuwit lang natin siya ng konti. Tapos yung iba pwede natin gawing decor. Okay, and we're ready to plate. Okay, we'll get our noodles and our sauce. See how beautiful! At para mas sumusyal ng konti, you can add cheese, Parmesan cheese, or ordinary cheese if you like. Syempre, for our arte-arte, more green, more leaves. May mga ganyan-ganyan sa gilid, ganyan, oh. Diba ganyan sa mga restaurant, may mga ganyan? There you go!
And now for the moment of truth. Successful kaya si Tita Ses? Pwedeng iwan ko muna kayo. Kasi gusto kong enjoyin ito because this is so good. Kung gusto nyo mag-impress sa mga jowa ninyo at may date kayo, kulang na lang kandila. Bonggang-bongga siya. Try it! Ang recipe natin ngayon ay ang crab paste pasta o ang taba ng talangka pasta. Yes, para sa may mga high blood, tumalikod muna. Para ito sa mga bata at walang mga problema sa kanilang high blood. Ang una nating gagawin para sa ating crab paste pasta o aligi pasta ay gagawa tayo ng buttered breadcrumbs. Non-stick ito pero para wag lang talaga masunog yung ating breadcrumbs. Alagyan lang natin ng konting butter. Tutustahin lang natin siya para magkaroon ng konting crunch yung ating breadcrumbs. Season natin siya ng salt and some pepper. Actually, kung kayo nagtitipid at wala kayong parmesan cheese, this is the way to go. Toast lang natin siya ng kaunti. Eto, medyo brown na siya. Ganyan. Pwede na siyang hanguin. Ito yung ating parang parmesan cheese ang lasa nito. Toasted breadcrumbs, nilagyan ng salt and pepper. Now, para sa ating protein, magpa-fry tayo ng shrimps ngayon. Alam ko, mahal ang shrimps. Pero pwede nyong gawing i-substitute ay seafood like tahong, tuya, pusit, anything that your budget will allow. But since ito ay kasi ang ating base ay crab, so tawag dito, gumamit tayo ng shrimp. Okay, so we will season it with pepper and salt. Ipipink-pink lang natin siya. Pag nag-pink na siya, pwede na siyang hanguin. This is so bango. Bango. Okay na to. Okay? So, itatabi natin to. So, gagamit ako dito ng olive oil. Pwede ding iba, pero dahil ito ay pasta, mag-olive oil na kayo. Basta wag extra virgin. Ang extra virgin, ginagamit lang yan pagka mga salad, ganon. Hindi para pang saute kasi mapait siya. Konting butter. Konti lang. Kasi crab paste ito. Gusto ko lang ng medyo may touch of yan. Okay na yan. Bawang is the way to go. Bago siya mag-brown, maglalagay tayo ng pepper flakes. Again, optional para doon sa may mga problema sa kanilang digestive system. Pero, masarap talaga ito. Okay, so ito, nagba-brown na siya. Actually, super brown na siya. Para lang masimot itong pinag-fryan natin ng ating shrimp. Naglagay lang ako ng kaunting wine. Optional, kaya lang kasi sayang ito yung pinakamasarap. Ito yung mga pinagprituhan ng hipon. Nandyan lahat yung sarap ng hipon. So, ilagay natin yan. Cooking wine lang yan, pero optional. Pwede naman tubig, kaya lang maarte ako. So, now is the time to put our crab paste. Para maging masyadong malapot at nag-evaporate na yung alcohol ng ating cooking wine. Maglalagay tayo ng pasta water para maging creamy
Yung starch nito ang magpapalapot at magpapakreamy ng ating sauce. Palalaputin lang natin. Push pa natin yung konting saltiness. Actually, okay na siya. Kaya lang pag nilagay mo sa pasta, syempre, kailangan mas may lasa siya, no? Okay. We are ready to plate. Maglalagay tayo ng ating pasta. Syempre, ang ating pampasabog. Pag kayo magpo-propose at gusto nyong ma-impress ang inyong girlfriend, gawin nyo to para sa ating birthday. Yan ang mga gawain ng mga mayayaman na restaurant dahil dyan ang mahal ng binabayad ninyo sa mga pasabog na mga ganyan. Ipupush ko pa to ng last minute na pepper. At syempre, ang ating crunchy na toasted breadcrumbs. Nakakadagdag ito sa lasa at saka syempre, sa dating. Pero para wag namang sabihin na kayo ay nagtipid ng labis, maglalagay tayo ng totoong parmesan cheese. Pero ito optional ha, kasi meron na tayong fake parmesan cheese dyan. And now, tikim-tikim. Oh my goodness. Ang bango niya. Pwede ko ba kayong iwan sandali? Kasi gusto ko na siyang kainin. Hap! And now it's time for another pasta dish. Ang recipe natin ngayon ay ang pasta negra o ang squid ink pasta. Ito ay ang main sauce nito, ang bida dito ay ang squid ink. Mabibili ninyo ito sa palengke. Halimbawa, kung bibili kayo ng puset, patatabi ninyo yung tinta nito. Kung hindi nyo naman i-aadobo inyong puset. Ako talagang minsan hinihingi ko to o kaya binibili ko to kung let's say dun sa aking suki, doon ko nakukuha yung aking squid ink. Or kung may budget kayo, meron naman nabibili na bote ng squid ink. Okay? Umpisahan na natin. Maglalagay tayo ng olive oil. Kung walang olive oil, pwede ding ordinary mantika, pero syempre, iba talaga ang lasa. Huwag kayong bumili ng extra virgin kasi yun ang mahal. Pwede din naman yung ordinary olive oil. Okay na yun. Tsaka din naman, konti lang naman. Hindi naman ibig sabihin na uubusin nyo kaagad. Kaya yun ang mahal. So, as usual, para may creaminess ng konti-konting butter. Galit. Low fire. Ayaw ni bawang at ni butter. Low fire lang tayo. At ngayon, syempre, lalagay na natin ang ating squid ink. Yan. Para mas maging seafood ang lasa niya, maglalagay ako ng shrimp cube. Tapos, syempre, ang ating pasta water. Ngayon, medyo ite-temper natin siya ng lemon juice, pantanggal lansa. Ako naman, gusto kong lagyan ng konting cream. Siyempre, hindi na siya magiging masyadong maitim, pero magiging masarap naman ang lasa niya. Ngayon, palalaputin natin siya, no? Okay, so this is ready. We're ready for plating. Ooh! And for the plating, okay. And now, for our pasabog, may natira pa tayong itong shrimps na to. Actually, pwedeng shrimps, tahong, pusit, tulya, or any combination, basta seafood,
pasok na pasok itong decor na ito. Okay? Tapos, syempre, ang ating toasted breadcrumbs with salt and pepper, our basil, then Parmesan cheese. Konti lang. Kaya kayang-kaya pa rin sa budget. Okay, that's it. That's our pasta negra. And now, we shall see and judge our black pasta. Wow. Wow, 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 wow. Ayokong ngumiti kasi nakakahiya. Pero masarap. Ihahain ko ito mamaya sa aking asawa. Pagbibigay hilig ulit sa aking pag-ibig. Gawin niyo to. Please, sarap. Bahala kayo dyan. Kain ako. Nag-crash course, nag-masterclass sa pasta dishes. Type nyo, kung gusto nyo pang matuto ng maraming mga tulad na ganitong dishes, tambay kayo uli dito sa ating kusina. At ipamalita ninyo sa lahat ng inyong mga kakilala para namang exciting ang ating mga classes. Sabihin ninyo sa kanila, mag-comment, subscribe, mag-like, at kung ano-ano pang basta, spread the word dahil alam naman ninyo dito sa atin, ikaw, ako, sila, tayong lahat ay magkakaroon ng dating kahit walang datong. Kahit mahirap ang buhay, magtutulungan tayo, pagkakasyahin natin mga budget at gagawin natin na mas magaan ang buhay. So, until next time, hihintayin kayo uli ni Tita Ces, ha? Abang-abang lang kayo sa mga i-upload natin. Okay? So, till next time, antayin ko kayo, Cuisinatics. Bye! Pack up! Helmut! Halika na, laro na tayo. Where are you? Ay, Alika.